Magandang umaga po. Morning. So, tayo po ay magsisimula na po sa ating gawain, sa ating New Life seminar for this morning. So, makituon ng attention po tayo. Ito po ay ginagawa natin para sa Panginoon. So, sa ating pag-uusapan po ngayong umaga, sa ating topic for today is God's Work in us. So, lahat po tayo dito ay tumanggap na sa ating Panginoon Hesus po, no? So, lahat po tayo, in-accept natin siya bilang personal Savior and King. So, sa ating pagtanggap sa ating Panginoon, ay alam po natin na ang kaakibat po nun ay ang ating salvation. So, we have been saved through faith, through Jesus Christ. So, lahat po ba tayo dito iligtas na? So, pinangahawakan po natin yan, na tayo po ay ligtas na. So, paano nga po ba ito nagaganap? Ano ang proseso sa ating, ng pagkilos ng ating Panginoon sa atin kung paano ito nangyayari? Ayan, pag-aaralan po natin ngayong umaga at let this be a reflection in our lives. Kung nasaan na tayo at kung saan tayo patungo. So, pray po muna tayo bago tayo magsimula. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord, for this day. We praise you, Father God. We glorify your name. Salamat, Panginoon, sa umagang ito sa pinagtipon-tipon niyo kami. Dalangin po namin ang gabay ng banal na Espiritu na mabuksan niyo po ang isip at puso namin. Maintindihan naman namin may pamuhay ang aming mga pag-aaralan. Sa inyo lamang ang pagsamba at papurit parangal sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, makibasa po tayo sa ating text for today. Colossians 1, chapter 1, verses 21 to 23. Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at matapang sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balitang ito na ipinangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig. Hallelujah. Praise God. Kung babasahin po natin at nanamnamin natin ang ating salita, ang text po natin for today, chunky po siya, malalim, mabigat, at marami tayong mapupulot. At the same time, paalala po yun sa atin kung saan tayo patungo. Ano po? So, sa ating teksto, it is divided into 3. So, first one is what we are, or ano ba tayo before? Before tayo tumanggap sa ating Panginoon, ano tayo, saan tayo nabibilang? So sabi nga po sa verse 21, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Ayan, amen. So before pa po, before even in Genesis, pagkatapos magkasala ni Eva at ni Adan, nawala po ang ugnayan natin sa Panginoon. Naputol ang ugnayan natin sa Panginoon since na-fall po sa sin ang tao, so nawala po ang ugnayan natin sa Panginoong Diyos. So nahiwalay po tayo. Next slide po. Thank you. So sabi po dyan sa ating pag-aaralan ngayon, ayan, sabi po niyan, we are alienated from God. So, ibig sabihin, malayo po tayo sa Panginoon. Ano po ang sinasabi sa Biblia tungkol sa pagkalayo natin sa Panginoon? Sabi po sa Isaiah 59 verses 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkahiwalay ninyo sa Diyos.
Nagkasala kayo kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So ito malinaw po dito, no, na kaya po hindi tayo, before when we are not yet saved, kaya po hindi tayo naririnig ng Panginoon ay dahil malayo po tayo sa Kanya. Kasi nga po wala tayong ugnayan. Putol na ugnayan natin dahil sa kasalanan. Minsan, marahil nangyari na po sa ating buhay na parang hindi hindi natin naririnig ang Panginoon or parang pakiramdam natin na hindi niya tayo dinidinig or hindi niya tayo napapakinggan ang mga dasal natin. Marahil ito po ay dahil sa kasalanan. Tayo po ay separate from our Lord. Kasi nga po dahil sa mga gawa natin before na tayo po ay nagkakasala. Sinabi din po sa Isaiah 53:6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang ligaw, na mga naliligaw. Kanya-kanya tayo ng lakad. So, bilang mananampalataya po, no, tayo po ay inahalintulad madalas sa tupa. Bakit? Kasi po ang tupa ay laging ligaw. Ang tupa po ay sinusunod niya lang ang kanyang master, ang kanyang pastol. So kung hindi po natin naririnig ang ating pastol, kung malayo po tayo sa ating pastol, kanya-kanya po talaga tayo ng lakad. Wala tayong direksyon. Kaya nga po, lagi po tayong lumapit sa ating pastol, sa ating good shepherd, upang tayo po ay makarinig ng direksyon at hindi po tayo maligaw. Pangalawa, tayo po ay kaaway ng Diyos nung hindi pa tayo mananampalataya. So sinabi po sa James 4, chapter 4, verse 4, ay mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kaaway naman kayo ng Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So malinaw po dito sa paalala ni Apostol Santiago na lahat po na nakikiayon sa mundo ay kaaway ng Diyos. Even before, para po sa atin, nung hindi pa tayo hindi pa natin sinusuko o hindi pa natin tinatanggap ang Panginoon, ay makamundo po tayo. Especially po sa mga pinanganak na hindi Kristiyano. So ang buhay natin ay makamundo. Ang desire natin ay makamundo, ang pangarap natin ay makamundo, ang gawa natin ay makamundo. So tayo po before ay considered na kaaway ng Panginoon, ang kaaway ng Diyos dahil sa ganitong mga gawa. Pangatlo, we have a wicked heart. Ano po? Dahil sabi nga po dito, masamang pag-iisip at masamang paggawa. So, sabi po sa Mark 7 verse 21, sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masamang isipan, naguudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw at pumatay. Lahat po ng bagay ay nagsisimula sa ating isip at sa puso. Pag hindi po natin napagtagumpayan ng tukso, ay mag-harbor po yan sa ating puso, no? Pag puno na po yan, lalabas at lalabas po yan. Hindi po natin yan maitatago. In our wicked hearts, it will transform into wicked works. Kung makikita po natin ang mundo ngayon, lahat ng ino-offer ng mundo at lahat ng hindi nakakilala sa Panginoon. Tingnan po natin ang ating mundo ngayon, no? Abortion, LGBT community, ano ba? Lahat po, no? Lahat po ng makikita natin na masasamang gawa, yan po ay outside. Lahat ng outside sa teachings ng Panginoon ay yan po ang ino-offer ng modern world ngayon. So yan po mga sinabi natin o binanggit dyan, yan po tayo dati. Tayo po ay malayo sa Diyos, away ng Diyos, may masamang puso, at dahil masama ang puso natin at pag-iisip, masama din po ang ating mga gawa. So that's our personality before. Pero ngayon po, tayo po, ano na tayo ngayon? Nasa na tayo ngayon? Ito na po tayo, nasa reconciliation na po tayo. Next slide po. Ayan, next po.
So what we are. So ano na ba tayo ngayon? So marapat ngayon po, since sinabi po natin kanina, tinanggap natin ang Panginoon bilang personal Savior and King, marapat na eto na tayo ngayon. Kung meron pa man tayo pinangahawakan sa mga nabanggit natin kanina, then surrender everything po. So dito na tayo. So sabi po sa verse 22 ng ating text, ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay ipinagkasundo kayo sa Diyos nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. So una, reconciled. We've been reconciled with God through Jesus Christ. Alam po natin, alam po natin na nahiwalay po tayo sa Diyos po, dahil sa kasalanan. Since kay Eva at Adan, nahiwalay po tayo. Sa pagkamatay ng ating Panginoong Yesus, sa pagtanggap po natin sa ating Panginoong Yesus, nakapagkaroon po tayo ulit ng connection sa ating Panginoong Diyos. So sabi nga po ng ni Jesus Christ, He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So we have been reconciled na po sa ating Panginoon. Panghawakan po natin yan. So, sabi po dito sa Romans 5 verse 10, dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagpamatay ng kanyang anak na si Jesus. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay nabuhay. So ayun po, napakaganda po na panghawakan po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus, na yan po ang nagdulot ng reconciliation sa atin, sa ating Panginoong Diyos. So pangalawa, tayo po ay banal. We are holy. Holy not a sense na pag tumanggap ka sa Panginoon, banal ka na hindi mo na ginagawa yung dati mong gawin. Ibig sabihin, we have been set apart. Ang church, ang mga pinili ng Diyos ay we've been set apart dito sa mundo. Paano po tayo magiging banal? Hindi po ibig sabihin yan, totally nawala na lahat ng inyong masasamang gawin. The point is, kung gumagawa ka, kung nakakagawa ka ngayon ng 100 sins, make sure na every day, your journey, nababawasan yan at sinusuko mo yan. In your thoughts, in your works, in your deeds. So ano pong sinasabi po sa 1 Peter 1:15? Ayan, sabi po dito, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. So ayan po, it's a reminder for us na we should be holy as God na sinasamba po natin, dahil ang sinasamba natin Diyos ay banal po. So from day to day, make sure na ang paggawa po natin or ang thoughts, ang actions ay baguhin po natin, from glory to glory, we should change our lives. Pangatlo, we are blameless. Ang ating Panginoong Jesus ay mabuti. Amen? Ang ating Panginoong Diyos ay hindi po nagsusulat ng ating kasalanan. Hindi siya nagre-record ng ginawa ko before. Pag sinurrender niyo po yan, totally surrender, pinatawad na po tayo ng Panginoon. Lahat po ba tayo dito ay naniniwala na pinatawad tayo ng Panginoon? Amen. Amen. Praise God. So kung pinatawad tayo ng Panginoon, alam po natin na tayo ay blameless. So it means na hindi ka na mahihiya mag-share hindi ka na mahihiya mag-share na mag-testify ng iyong buhay. Kasi alam mo na hindi ka na yun eh. Alam mo na binago ka na. Fourth, guiltless. So guiltless, ano po ba ito? Ito po para po din po siyang blameless na hindi ka na nahihiya po, hindi ka na na-embarrass like before. Ganito ka, pinipintasan ka, itong pagkatao mo. Yes, praise God that ako yan before. Praise God, hindi na ako yan. Praise God, binago ako ng Panginoon. Praise God, itong testimony ko bilang pagkilos, bilang pagligtas, bilang
pagbago sa akin ng Panginoong Jesus. So ayan po, no? Pagka na-reach po natin yan, we have been reconciled with God, we have been holy, blameless, and guiltless, now we are new in Christ. Bago na po tayo sa Panginoon. Ano pong sabi sa 2 Corinthians 5:6, if you are new in Christ, if you accept Christ, we are a new creation po, ano? So, sa Bible, marami pong kwento ng marami pong talata na nakasulat doon na when they encounter Jesus Christ, na bago po ang kanilang buhay. Example po niyan ay naalala niyo po ba yung inaalihan ng demonized sa Mark chapter 5. So yung tao po na yun ay nakahiwalay siya dahil siya ay sinasapian na inaalihan ng masamang espiritu. At the same time, iniwan na siya, nakatalikala, even that nakatalikala lang siya. At nang pagkaroon ng encounter niya kay Jesus Christ ay sa end ng story, naging maayos siya. Nag-behave siya ng maayos. Even nakausap niya si Jesus Christ. Even he wanted to join the ministry of Jesus Christ. Pero ang sinabi ng Panginoon, umuwi ka to testify. Pangalawa, makikita din po natin na ang Samaritanong babae. Ang Samaritanong babae, nakita po ng ating Panginoon na nag-iigib siya during daytime para walang makakita sa kanya. Bakit? Kasi po madami siyang naging partner, madami siyang naging asawa. So, maybe guilt, hindi po natin alam, hindi ko po masasabi, hindi yun nakasulat sa Biblia. Pero the fact na nakausap siya ng ating Panginoon at tinanggap niya ang ating Panginoon at umuwi siya at pinagkalat niya sa mga kababayan niya na na-meet niya itong tao na to na si Jesus Christ, it means na mayroong pagbabago sa kanya. So it means she is a new creation when she met God, as in when she met Jesus Christ. So ayun po, no? Makikita po natin talaga na when we have personal encounter with Jesus Christ, we are a new creation. So ayan, ano po yung kung ano tayo ngayon. Ngayon, hindi po dyan natatapos. Dahil hindi pa naman dumadating ang ating Panginoon, no? Hindi pa siya dumadating, hindi pa rin naman tayo kinukuha ng Panginoon. So ano ang plano sa atin? So, we should be what we should be. Or ano ang dapat nating ano pang dapat natin in the future, what we should be. Yan. Sa future, ano lang gagawin natin? Since hindi pa dumarating yung Panginoon. So first, kailangan po natin maging consistent. Maging consistent po tayo sa ating Panginoon. Sabi po sa John 8:31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo'y mga tunay na alagad ko. Amen. Ito po, paalala din po ito sa atin na kailangan po natin sumunod sa ating Panginoon. Hindi po, alam niyo po yun, weather, parang gano'n. So, ang pagiging consistent po, para po yung marathon. Ang marathon po, hindi siya race. Well, sa mga professional race siya. Pero sa mga regular po, no? Ang marathon po, hindi po yan pabilisan. The aim for the marathon is to finish the race. Hindi po yan magpauna. Basta matapos mo ang race, you're good. Parang sa buhay mananampalataya din po natin, kailangan po natin tapusin ang ating faith. Huwag po tayong uminto, huwag po tayong bumalik. Tapusin po natin kahit gaano kahirap. Ano po? Sometimes it's just battle of the mind, no? Minsan ang katawan natin bibigay, pero let's make our mind and our heart focus on the goal. Sa experience ko lang din po, nagta-triathlon po ako, nag-run. The last event I did last year in Bahrain, kailangan ko tumakbo ng 21 kilometers. First 3 kilometers, ayoko na.
I mean, gusto ko na maglakad. Gusto ko na magpahinga. Pero, pray lang. Focus na. Push lang, go lang. 1 kilometer at a time. 1 kilometer at a time. At the end of the day, natapos ko po siya nang hindi ako tumitigil. So praise God. Same with our faith. Be consistent po. Kailangan po natin maging consistent sa ating pananampalataya. Pangalawa, stable. Kailangan po natin maging stable sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ano po sinasabi dito sa ating verse? Sabi po sa James 1:12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ng pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Praise God. Ito po, paalala din po sa atin ito na manatili po tayong tapat sa kabila ng mga pagsubok. Naalala niyo po ba sa Hebrew 11 po yata yun. Hindi ko po sure. Hindi ko nabasa. Pero 11 po, namatay po ang mga ninuno natin na mga hindi nila nakikita yung pag-asa. Kasi wala po yung mind nila sa mundo. Ang pag-asa nila, ang pagdating ng Panginoong Hesus. Ang pag-asa po nila, makita nila, makasama nila ang Panginoong Hesus po, ang Panginoong Diyos. So yun po, let's be, panghawakan natin po yun. Napakaganda po ng mga pangako ng ating Panginoon. Kailangan lang natin panghawakan po at alamin. So, sabi pa po dito sa 1 Corinthians 16:13, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Again, another encouragement para sa atin ni Paul. Sabi po sa 2 Timothy 2:15, sikapin maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya, at tama ang paggamit ng salitang katotohanan. Amen. So ito naman po, sikapin mo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya, at tama ang paggamit ng salitang katotohanan. Huwag po nating sayangin ang katotohanan na meron tayo. Ang katotohanan po ay, kung yan po ang katotohanan ay may kasamang pagmamahal, huwag po natin ikahiyang sabihin sa ating kapatid. Kung dapat po tayong i-correct, kung dapat tayong mag-correct, with love and truth, bihin po natin para hindi rin po tayo nagkakaroon ng gap ba. So we have to be bold. Po. Ayan. So ano pa pong sabi sa 1 Peter 5:9? Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Sa pananampalataya sa Diyos, tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Praise God. Ito po, napakatinding verse po nito. Kasi, meron po akong ka-work, Indian po siya. Share po kami ng faith. Sa kanilang bansa po, sa kanilang lugar, pag nag-iipon sila, sa ilalim po ng puno, ang tubig nila, kailangan pa nila maglakad. And then, early last year, they have been persecuted. Lahat ng mananampalataya, binubugbog, sinusunog ang bahay, pinapaalis. They have been dominated by other belief. So imagine how blessed we are. May taga-sundo po tayo, may pagkain po tayo, may inuupuan po tayo. Ngayon, kung walang susundo sa atin, hindi tayo mag-attend ng church. Di ba po? Ang laking sampal po sa atin nun eh. Kailangan po natin na tingnan na napaka-blessed po natin. One more thing na napanood ko po at nakita. May isang pastor na pumunta to share and evangelize. Mag-share sa China. Alam po natin gaano kahirap sa China ang mga mananampalataya. So when he went there, he asked for the brethren, ano ang gusto nyo? Sabi ng mga Chinese, gusto namin ng Bible because we only have one Bible here. And the second na pag-visit nung pastor doon ay Bible, dala niya.
So, ang nakakatuwang part po doon at nag-touch sa puso ng pastor is, they only have one Bible. But the thing is, ang Bible po sinusulat nila at minimemorize nila. Tayo po, ang dami nating Bible. May cellphone pa tayo, pero memorize ba natin? Ang laking ano po, ang laking sampal po. Sa akin po ewan ko po sa inyo, pero sa akin, sampal po yun kasi lasa yung lahat ng means Sila wala. Pero yung puso nila na aralin ng Panginoon, yung puso nila na tanggapin at i-absorb ang salita ng Panginoon to write the text, to write the text at may memorize ang text, ang salita ng Panginoon is talagang nakaka-move po, no? Parang kung hindi ka pa naman talagang sipagin sa ganong mga kapatiran, no? So, hindi po tayo napapersecute dito sa lugar ng Kuwait. Blessed po tayo dito. So, yung mga ibang kapatiran po ay ang daming persecution na natatanggap, pero tuloy pa sila. So, paalala lang po sa atin yan po, no? Next, we have to be settled. So, ano pong sinasabi po dito sa sinasabi ng Biblia sa 1 Corinthians 5, Galatians 5:1. Galatians. Ayan. Malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paanipin pang muli. Again, we have to be settled. So kung settled means okay ka na dito. Tayo ka na dyan, stand firm. Ibig sabihin, hindi ka na pabalik-balik, settled ka na Ibig sabihin, once na you surrender everything to God, hindi ka na kailangan bumalik sa dati mong gawain. Hindi ka na kailangan bumalik sa dati mong pagkatao. Kasi you have been settled. You have been settled to the Word and the foundation of our Lord. Again, we have to be firm. The last one, we have to be firm. Sabi po sa Ephesians 6:11, isuot ninyo ang buong kasuotang pangdigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng diablo. Again, reminder po para sa atin, no? We have to be firm. 1 Peter 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo ang inyong kaaway ay parang layong kumatungan o taali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng kahirapan, gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Ephesians 6:16, lagi ninyong gawing panangga ng pananampalataya lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Amen. Kailangan po natin gawing shield or pang-counter punch or pang-counter sa pagbato sa atin ng devil or nakaaway ng mga tukso. No? Paano po natin ito magagawa? We have to know the Word of God. Kaya po, importante din po sa atin na magkaroon po tayo ng memory verse. Kasi in the nick of time na meron po tayong may encounter na problema o tukso, saan po tayo hugot kung wala tayong dalang Bible? Kaya nga po dapat meron po tayong mga na memory verse upang panghawakan po natin ito at ito po ang itatapat natin pag tayo po ay naka-encounter ng mga problems. Ano pa pong sabi sa pagiging firm natin sa ating pananampalataya? Sapagkat namuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakita. Isa pa po, we have to be firm by living by faith, not by sight. Madami po sa atin na hindi po natin ito pinangahawakan. Panghawakan po natin ito. Kahit hindi pa po natin nakikita o hindi natin nakikita ang ating pinagdadasal, ang ating pinatamasa.
ang ating dinudulog sa Panginoon, pangawakan po natin. Mahirap po yung to see is to believe, no? We have to believe even di natin nakikita. Kasi ganun po ang ating Panginoon, no? Napakabuti po niya. Kailangan tayong maniwala. So ayan po, we have to be firm. We have to be consistent. We have to be stable. We have to be settled. And we have to be firm. Ito po ang dapat natin gawin para sa plano po sa atin ng ating Panginoon. So ayan, kung ano tayo dati, kung ano tayo ngayon, kung ano tayo sa future. So sa ating conclusion po, babalik po tayo sa ating main verse. Main verse. Ayan, thank you. So sa ating main verse po, tayo po ay malayo sa Diyos dati. At alam po natin na ang pangako sa atin ng Diyos ay maiharap niya tayo. Ayan. Maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Ito po ang pangako po sa atin, no? Pagdating ng Panginoon ay maharap tayo ng walang batik, walang dungis sa ating Diyos. And we know for a fact na every time that there is a promise, there is a command. So we have to follow. We have to follow the command. So ano po ang command dito? Kailangan po natin manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balitang inyong narinig. Huwag po natin pabayaan, huwag po natin hayaang mawala po ang magandang balita na natanggap po natin, no? Ang magandang balita na natanggap natin ang salita ng Panginoon. Dito po tayo magbuo ng ating foundation, ng ating rock, para hindi po mawala. At yun lamang po, ang ganda po ng ating verse ngayon, at isang paalala kung nasaan tayo dati, ngayon, at kung ano po ang plano sa atin. So, yun lamang po. Praise God. Glory to God.